Kahit na kinumpirma na ni Washak, muling nagtanong si Junwoo kung si Go Eun-chae nga ba ang apo ni Go Seok-do. Sumagot si Washak ng oo at tinanong kung may problema. Biglang sumigaw si Junwoo na tapos na ang lahat. Sinabi niya kay Washak na sobrang nainas siya matapos makita ang walang kwentang pampublikong pagsupil, kaya binigyan niya ang mga ito ng matinding paninermon. Nagulat si Washak at Pautol na nagtanong kung may nasaktan ba siya o kung may nagawa siyang labis na matindi. Mabilis na sumagot si Junwoo, tinanong si Washak kung sa tingin ba nito ay nawala na siya sa tamang pag-iisip. Tiniyak niya na nagsalita lang siya ng may galit bago umalis ng may dignidad. Ang prinsipe, sabi ni Washak. Naglakad-lakad si Junwoo ng ilang segundo, saka sumigaw sa inis na wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin. May isang paraan lang. Inilahad niya ang kanyang kamay sa harap ni Washak, dahilan upang tumingin ito sa kanya ng may pagtataka at magtanong kung may kailangan ba siya. Mabilis na sumagot si Junwoo, ano pa ba? Kailangan ko ng application form. Lalo pang nagulat si Washak, ngunit paderag na sinabi ni Junwoo na ibigay na lang ito agad. Ipinaalala niya kay Washak na hawak pa rin ni Seok-do, ang direktor ng support division, ang kanyang sandata. At para mabawi ito, kailangan niyang lumapit sa apo ni Seok-do na kasalukuyang naka-enroll sa paaralan. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian. Tinanong siya ni Washak kung seryoso ba siyang magpapasok sa paaralan sa edad niya. Mabilis na sumagot si Junwoo, anong ibig mong sabihin sa edad ko? Ipinaliwanag ni Washak na kung hindi siya namatay noon, dapat ay nasa 80 taong gulang na siya ngayon. Paano siya makikihalubilo sa mga bata kung sa totoo lang, nasa huling bahagi na siya ng kanyang 30s? Dagdag pa ni Washak, kahit noong matanda pa lang siya, pakiramdam niya ay kapansin-pansin na siya sa bawat subo ng pagkain dahil sa kanyang amoy na tila luma na. Binalaan niya si Junwoo na siguradong mauuwi lang ito sa dalawang bagay, mabubuli siya ng mga bata o siya ang mambubuli sa kanila. Dahil sa inis, sumigaw si Junwoo at tinanong kung sino bang nagsabi na pupunta siya roon para makipagkaibigan. Tiniyak niya kay Washak na agad siyang aalis sa sandaling mabawi niya ang kanyang sandata. Napabuntong hininga na lang si Washak, at sinabing talagang hindi pa rin ito nagbabago. Mayabang na sumagot si Junwoo, kaya nga nauna akong namatay sa inyo. Ibinigay ni Washak ang application form at nakiusap na huwag masyadong pahirapan ang mga bata. Tiniyak ni Junwoo na hindi niya gagawin iyon, sabay tanong kung sa tingin ba ni Washak isa siyang siga. Ngunit iginiit ni Washak na kahit pa may gawin ang mga bata na nakakainis, dapat ay subukan niyang tiisin ito hanggat maaari. Hindi sumang-ayon si Junwoo at walang pakialam na sumagot, tingnan na lang natin. Napahiyaw si Washak, sinabing seryoso siya, dahil ang mga bata ngayon ay masyadong marupok. Kung pakikitunguhan sila ni Junwoo gaya ng dati, baka hindi sila tumagal. Muli namang sumigaw si Junwoo, sinabing naintindihan na niya at pinatigil na si Washak sa kakapangaral. Kinabukasan sa Hunter Academy, dumating si Junwoo sa silid-aralan ng unang taon, Class E. Nakatayo siya sa labas ng pintuan, iniisip na napagdesisyonan na niya ito. Pero ngayong nandito na siya, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Pinilit niyang kalmayin ang sarili, pinaalalahanan ang sarili na si Washak mismo ang humiling nito. Kailangan niyang manatiling low profile hanggat hindi pa niya alam kung paano lalapitan si Yunshi. Biglang may boses mula sa likuran niya ang nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang dalagang nakatingin sa kanya. Bakit ka nakatayo lang dyan? Kung hindi ka papasok, tumabi ka, sabi nito. Sumagot si Junwoo na papasok na siya, pero bigla siyang lumapit ang babae, dahilan para malito siya. Sandali lang, ikaw ba yung asong nakita ko kahapon? Tanong nito, lalong nalito si Junwoo. Dumaan lang ang babae sa tabi niya at pumasok sa silid-aralan. May nabalitaan akong may espesyal na transfer student daw na darating ngayon, pero hindi ko inasahan na yung asong kahapon pala ang darating. Dagdag pa nito, hindi ko naman talaga problema. Hindi makapaniwala si Junwoo. Sino yang sinasabi mong aso kahapon? Pasigaw niyang tanong habang papasok ang babae sa loob. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo at napabuntong hininga. Grabe, kung ano-ano lang ang sinasabi tapos bigla na lang lalakad palayo, bulong niya sa sarili. Pumasok siya sa silid-aralan, iniisip kung gaano kawalang galang ang mga kabataan ngayon. Pagpasok niya, napansin niyang nakatitig sa kanya ang mga kaklase niya.
Tahimik silang nagbubulungan, panakanak ang sumusulyap sa kanya. Anong nangyayari? Tanong niya sa sarili. Guni-guni lang ba niya ito? Unang araw pa lang niya rito, pero bakit parang kilala na siya ng lahat? Pinili niyang baliwalain ito at sa halip ay pinagmasdan ng silid-aralan. Hindi ito kasing engranding inakala niya. Sa isang prestihiyosong lugar gaya ng Hunter Academy, naisip niyang makakakita siya ng mga estudyanteng may dalang sandata saan man siya lumingon. Ngunit mukhang ordinaryong paaralan lang ito. Habang nagmamasid, hinanap niya ang kanyang upuan. Napansin niya ang isang mesa na may pulang palumpo ng rosas at isang liham sa ibabaw nito. Sa harapan ng sobra, nakasulat ang mga salitang, HHS. Mountain Rose. Binuksan niya ang liham. Mula ito kay Washak, na bumabati sa kanyang opisyal na pagpasok sa paaralan. Pinulot niya ang mga bulaklak, iniisip kung normal ba ito o kung nagpapakadrama lang si Washak. Naupo siya at napailing. Ano bang gagawin ko sa bulaklak na to? Inis niyang tanong sa sarili. Hindi naman niya ito makakain. Wala itong silbi kundi sayangin ang pera at mga materyales. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid-aralan. Isang lalaking nagmamadaling pumasok, galit na galit. Pinatawag ako ng guro ng umaga pa lang. Para akong istorbo, reklamo nito ng malakas. Narinig ni Junwoo ang mga bulungan sa paligid. Napansin niyang ibinababo ng mga kaklase niya ang kanilang tingin pagpasok ng lalaki. Sok! Isa na namang nagpapanggap na hari ng klase, naisip niya. Nakakaawa, lumapit ang lalaki sa kanya, saka biglang ngumiti ng malaki. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa at tinanong, ikaw ba yung asong nakita kahapon? Nagpatuloy ito, ikaw yung Samaire kay Yun Shea sa pampublikong pangangaso, di ba? Ikaw yung special transfer student na pinag-uusapan ng lahat. Tumaas ang kilay ni Junwoo. Paano mo nalaman? Tanong niya. Napatawa ang lalaki. Pare, kumalat yung video mo sa social media. Lahat ng estudyante dito, napanood na yon. Hindi masyadong naiintindihan ni Junwoo ang tungkol sa mga clip sa social media, pero naisip niyang ang ibig sabihin nito ay nag-viral ang insidente. Kaya pala parang ang weird ng mga estudyante kanina. Bigla na lang siyang sinampal sa batok ng lalaki. Hindi ko akalain na nagawa mo talaga yun. Sigaw nito, tumatawa. Dagdag pa niya, nakipagkagulo ka kay Yun Shea, special transfer student ka pa, tapos napunta ka sa Class E. Baliw ka ba? Pagkatapos, iniabot ng lalaki ang kamay niya. Josok nga pala, naiinis si Junwoo sa ginawa nito, pero naalala niya ang pakiusap ni Washak na pagpasensyahan ang mga nakakairitang bata. Sa ayaw at sa gusto niya, tinanggap niya ang pakikipagkamay at nagpakilala. Kim Junwoo. Napatawa si Josok. Seryoso. Kim Junwoo pangalan mo. Napailing ito at sumimangot. Grabe yung magulang mo, ha? Pinangalanan ka pa talagang parang legendary hunter. Siguro akala nila, magiging top-tier hunter ka rin. Tawa ito ng tawa. Kim Junwoo. Haha, Tara, magkasundo tayo mula ngayon. Pilit na tumawa si Junwoo, pinipigilan ang sarili na minas. Biglang nagtanong si Josok. O siya nga pala, kamusta naman si Anshay ng malapitan? Napakunot noo si Junwoo. Ano, si Go Anshay, hindi mo ba napansin? Yung katawan niya, men. Grabe, no? Dagdag pa ni Josok, hindi rin naman pangit ang mukha niya. Medyo disente rin. Napailing ito at saka tinanong ng pabiro. Saan nga ulit director ang lolo ni Anshay? Ah, kaya pala ang sanggit. Ngumisi si Josok. Pero kung hindi lang dahil doon, baka type ko pa siya. Kaso yung tingin niya, parang gusto kang lunukan ng buo. Bago pa siya makapagsalita ulit, may biglang sumabat. Huwag mong masyadong gawing Josok. Siya yung babaeng naka-enkwentro ni Junwoo sa labas ng classroom. Nakaismid ito habang tinitingnan si Josok. Kung ako sa'yo, tumingin ka muna sa salamin. Seryoso ka bang may karapatan kang husgahan ang itsura ng iba? Nagtaka si Junwoo, pero natawa siya sa inis na reaksyon ni Josok. Anong sinabi mo? Sigaw ni Josok. Pinapalampas ko lang yung mga hirit mo, pero sumusobra ka na ngayon. Pero hindi natinag ang babae. Ano bang pinapalampas mo? Tayo lang naman parehong basura ng Class E. Nagalit si Josok. Hoy, hindi tayo magka-level. Galing akong Class B. Napangiti ang babae, parang natutuwa pang inasar siya. Oo nga, galing kang Class B. Pero anong nangyari?
Bumagsak ka dito kasi palpak ang paggamit mo ng skills. Pinandilatan niya si Josok. Akalain mo yun, ha? Napaka-amazing na achievement. Tapos, ngumisi pa ito. Kaso, buti na lang talaga, no? Ang tibay ng koneksyon ng tatay mo. Kung hindi, matagal ka nang natanggal dito. Namula sa galit si Josok. Itinaas niya ang kamay para sampilan ang babae. Napapikit ito, naghanda sa sakit. Pero sa halip na sampal, isang malakas na kalabog ang umalangaw sa silid-aralan. Nagulat si Josok nang makita ang sarili niyang nakahandusay sa kabilang dulo ng kwarto. Napatulala ang ibang estudyante, si Junwoo. Gulat at galit na bumangon si Josok. Ming Junwoo, anong problema mo, ha? Sigaw niya. Napangiwi si Junwoo. Tinatawag mo ba akong Mim? Tumingin ito kay Josok na parang naiinis. Anong akala mo? Hindi mo ba nakita? Gusto mo ulitin ko pa? Lalong nag-init ang ulo ni Josok. Hoy, mukhang hindi ka pa nakakaintindi ng kalakaran dito, ah. Tumawa ng malakas si Junwoo. Tanjina, sinong may sabi sa'yo na kailangan ko pang intindihin yan? Nang inag sa galit si Josok. Kung ganyan ang gusto mo, edi sige. Kailangan ba kitang galpihin para matauhan ka? Sa halip na matakot, napatawa lang lalo si Junwoo. Sok, mukhang hindi ka pa nakaranas ng totoong panganib, bata. Ano? Sumugod si Josok, mabilis na inundayan si Junwoo. Nang suntok, pero madaling naiwasan ito ni Junwoo. Ang labo, isip niya. Napansin niyang nakabukas ang kanan ni Josok. Pathetic, bulong niya sa sarili. Napangiti siya, handa nang tumira ng suntok. Pero bago pa siya makagalaw, isang malakas na sigaw ang pumuno sa kwarto. Anong ginagawa niyo? Napalingon silang lahat at ito ang guro. Labis ang inis ni Josek. Buwisit na timing, mura niya sa sarili. Sa dinami-dami ng pagkakataon, ngayon pa dumating ang homeroom teacher. Dumaan siya kay Junwoo at bamulong. Tingnan na lang natin mamaya. Sisiguraduhin kung magiging sobrang saya ng buhay eskwela mo sa pinakamiserableng paraan. Matapos ang klase, nakipagkita siya kay Woshek na mukhang stress na stress. Anong iniisip mo? First day mo pa lang, ganyan ka na agad umasta. Nagkibit-balikat lang siya, nagpigil na nga ako niyan. Napailing si Woshek. Naayos ko na muna, pero sana hindi na umabot sa School Violence Committee. Nagpatuloy si Woshek pero mukhang may bumabagabag sa kanya. Hindi napigilan ni Junwoo ang magtanong. Sino bang tinutukoy mo? Napabuntong hininga si Woshek. Yung sinipa mo kanina, anak siya ni Oh Myung-jin, ang ministro ng Korean Subjugation Bureau. Naningkit ang mga mata ni Junwoo. Sok, kaya pala ang yabang. Tumango si Woshek. Si Josek, sobrang walang kontrol sa sarili. Palagi niyang ginagamit ang koneksyon ng tatay niya. Dagdag pa niya, kahit anong gulo ang gawin niya, walang balita na lumalabas tungkol sa kanya. Biglang naunawaan ni Junwoo kung bakit naging ganon si Josek. Napailing si Woshek. Sa dinami-dami ng pwedeng awayin, yung pinakapasaway pa talaga ang napili mo. Pinagmasdan niya si Junwoo, parang binibigyan ng babala. Kapag gumawa ulit ng gulo si Josek at sumagot ka pa, wala na akong magagawa para sayo. Nagkibit-balikat lang si Junwoo. Okay, ako na bahala. Lumabas siya ng opisina ni Woshek na pabuntong hininga. Pero nagulat siya nang biglang lumitaw ang babae mula sa klase nila. Ba't mo ginawa yun? Tanong nito. Nagulat siya kaya napasigaw. Ano, nakatingin lang ito sa kanya, parang may hinihintay na sagot. Tungkol kay Josek, sagot nito. Alam mo ba kung anong klaseng tao yon? Napakamot siya sa ulo. Sino may pakialam? Sagot niya. Matagal na akong naiinis sa mga walang modo. Pero agad siyang tumigil sa pagsasalita nang biglang may mapansin. Tinitigan niya ang babae. Parang pamilyar ang itsura nito. Sandali, napalunok siya. Kapamilya ka ba ni Yunkei? Tumango lang ito. Nanlaki ang mata ni Junwoo. Swerte, kung ganun, hindi na niya kailangang dumaan pa kay Yunkei. Pwede niyang simulan dito. Pero bago pa siya makaisip ng plano, nagsalita ulit ang babae. Hindi ako totoong kapatid ni Yunsei. Napakunot noo siya. Magkaiba kami ng nanay. Nagpatuloy ito, malamig ang tono. At dahil hindi man lang ako pwedeng ipasok sa family registry namin, parang hindi na rin kami magkadugo. Nagkaroon ng bigat ang tingin ni Junwoo. Konektado ka ba sa lolo mo? Tanong niya, ngumiti ito, pero halatang may pait.
Sobrang ganda ng relasyon namin, sagot nito. Napakaganda na tinanggal niya ako sa pamilya namin. Nadismaya si Junwoo. Akala niya may paraan siyang makapasok sa pamilya ni Yoon-kye, pero mukhang wala rin palang silbi. Bigla itong tumingin sa kanya ng matalim. Tumulong ka ba sakin dahil akala mo parte ako ng pamilya nila? Napairap ito. Ano to? Akala mo naka-jackpot ka? Inirapan siya nito. Gets ko naman. Isa kang special admission student. Alam ko namang kailangan mo ng kakapitan dito. Humakbang ito palayo. Akala ko iba ka, pero pareho ka lang rin pala ng ibang basura rito. Pero hindi natinag si Junwoo. Ganun ba? Sagot niya, kalmado pa rin. Ang bilis mo namang maghusga. Lumakad siya palapit, nakatitig sa kanya. Dahil ba special admission student ako, sa tingin mo ganyan na ako? Umiling siya, parang hindi ka rin nalalayo sa mga hinuhusgahan mo. Napatigil ito sa paglalakad, hindi makasagot. Pero nagpatuloy si Junwoo sa paglakad palayo. Ang usapan ng mga pamilya, background, at special admission. Sa eskwelahang to, ang absurd. Hindi napigilan ng babae ang map icon. Hintayin mo lang, sigaw nito. Malalaman mo rin kung anong ibig sabihin ng pagiging special admission student dito. Ngunit hindi siya lumingon. Ah, ganun ba? Sagot niya, tila walang pakialam. At nagpatuloy siya sa paglakad, iniwan si Ahayan na tahimik pero halatang naiinis. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo siya sa pasilyo, nakatanaw sa labas habang napabuntong hininga ng may inis. Akala niya magiging madali lang. Pero hindi pala. Mukhang kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para makalapit kay Jungay. Biglang may lumapit sa kanya mula sa likod. Ikaw ba ang special admission student mula sa Class E? Tanong ng lalaki. Lumingon siya rito, nagtatakang sino ito. So what kung ako nga? Sagot niya. 4 pang lalaki ang lumapit at pinalibutan siya. Sa harapan, isang chubby na lalaki ang nakatayo, nakataas ang baba na parang siga. Sumama ka sa amin, utos nito. Sigurado akong ayaw mong mabugbog at mapahiya rito mismo, di ba? Napailing siya, nakakainis, pero hindi niya gustong palakihin pa ang gulo. Kaya sumunod na lang siya. Dinala siya sa isang abandonadong silid-aralan, malayo sa main building. Pagpasok niya, huminto siya sa gitna at inikat ang tingin. Hideout kaya nila to, bulong niya sa isip. Amoy sigarilyo ang buong kwarto. Mukhang hindi naman nagbago ang mga bata ngayon kumpara noon. Napangisi siya, isa na namang paalala, ang tanging paraan para pigilan ang gulo ay gulo rin mismo. Sup, fake Junwoo, may tumawag mula sa grupo. Si Joseph, bago tayo gumawa ng mga di malilimutang alaala sa school natin, patuloy ni Joseph, may gusto lang muna akong itanong. Humakbang ito palapit, anong lakas ng loob meron ka, ha? Isang special admission student na katulad mo, nakipagsuntukan sa akin. Napailing ito, parang hindi makapaniwala. Parang panaginip ata to, natatawang sabi ni Joseph. Kalma lang siyang sumagot, kahit saan ako magpunta, special admission students ang usapan. Mas gusto kong malaman, bakit ba sobrang big deal niyan? Nang inagsagalit si Joseph. Talagang hindi mo alam kung bakit importante yon. Sigaw nito, sinuwerte ka lang sa programa para sa mga kapaspalad. Pero umaasta kang kapantay ko. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit malaking bagay to? Mas lalo pang tumindi ang galit nito. Kung hindi lang ako nasa disciplinary restrictions, ako mismo babasag sa'yo. Ngumisi ito ng nakakaloko. Buti ka pa, swerte ka ngayon. Pero tong mga tauhan ko, marunong silang tapusin ang trabaho ng hindi sumosobra. Commandant ito sa mga tauhan niya. Simulan nyo na. Isang lalaki sa likuran niya ang sumipa. Pero madali niyang naiwasan ito. Bagsak ang lalaki sa sahig, napamura sa gulat. Narinig niya ang tawa ni Joseph. Ang galing mo pala umiwas, ah. 2 pang lalaki ang sabay na sumugod. Iniwasan niya ang kamao ng isa. Kasabay noon, umiwas din siya sa suntok ng isa pang lalaking sumubok umatake mula sa likod. Napailing siya, hindi na ba tinuturo ang basic fighting skills ngayon? Biglang lumundag papunta sa kanya ang chubby na lalaki. Current adong daga ka, sigaw nito. Pero bago pa siya mahawakan, sinalubong niya ito ng tuhod sa mukha. Diretso sa ilong. Sa isang iglap, duguan na ito at bumagsak sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng 4 pang lalaki. Tahimik na nakatitig sa kanya. Napangisi si Junwoo. Oh, ano?
Tapos na ba? O may susunod pa? Tiningnan niya si Joseph na nanginginig sa galit. Hindi ba't gusto mong gumawa ng hindi malilimutang alaala? Bilog na ang mga mata ni Joseph sa sobrang galit. Ngunit imbes na umatake, nagngingit-ngit lang ito sa kinatatayuan niya. Kung gusto niyo talagang lumaban, patuloy niya, dapat gawin niyo ng maayos. Nakakalokong ngumiti siya, mga duwag. Samantala, sa pasilyong malapit sa Class E, naglalakad si Ahayen. Napapamura sa ilalim ng hininga. Tarantado yon. Inis niyang bulong. Ang kapal ng mukha ni Junwoo. Ang yabang niyang magsalita, wala naman siyang alam. Naputol ang inis niyang pag-iisip nang may narinig siyang nagmamadaling boses. Hoy! Nabalitaan mo na ba? Sigaw ng isang kaklase niya. Yung special admission student. Tinawag siya ng grupo ni Joseph. Nako, yari siya, sabat ng isa pang estudyante, natatawa. Good riddance. Ang bilis ng karma. Ilang araw kaya bago siya mag-drop out. May pabirong nagtanong. Feeling ko siya ang may pinakamabilis na record sa history ng special admission students. May isang estudyanteng nagtanong, dapat bang sabihin sa teacher? Pero mabilis itong pinabulaanan ng isa. Sup, wag na. Ayoko madamay. Napatingin si Ahayen sa malayo. Ayan, buti nga sa kanya, naisip niya. Ang yabang kasi masyado, pero biglang sumagi sa isip niya ang boses ni Junwoo. Paulit-ulit niyang narinig ang sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang, may kumurot sa dibdib niya. Napahinto siya, hindi makagalaw. Namula siya sa kahihiyan. Ano ba tong iniisip ko? Agad siyang tumakbo, naiinis sa sarili. Samantala, sa hideout ng grupo ni Joseph. Buwisit, sigaw ni Joseph. Hindi kayo nagbibiro, di ba? Sinisigawan niya ang mga tauhan niya. Ano ba ha? Sirain niyo yan. Pero nag-aalangan ng mga ito. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ano bang problema niyo? Sigaw ni Joseph, halos lumabas na ang litid sa leeg. Nasugatan lang ng county, takot na kayo. Narinig niya ang pagtawa ni Junwoo. Akalain mo yun, anito, nakangisi. Pare-pareho lang kayo sa mga bata sa playground. Sumisikip ang dibdib ni Joseph sa galit. Puny Imas, gamitin niyo ang skills niyo. Utos niya, nagtinginan ang mga tauhan niya. Kung mahuli tayo, patay tayo, Joseph. Takot kayo, hindi tayo papahuli kung maayos natin ta. Sa wakas, napilit niyang sumunod ang mga ito. Dahan-dahan nilang inactivate ang kanilang mga bracelets. Napansin ni Junwoo ang mga bracelet at agad niyang nakilala ang mga ito, pareho sa ginamit ni Yun Che noon. Naisip niya na sa halip na direktang magdala ng mga sandata, ginagamit na ngayon ng mga estudyante ang mga bracelet upang ipatawag ang mga ito. Ipinakita ng mga lalaki ang kanilang mga bracelet, ngunit tila hindi pa rin nila magawang gamitin ang mga ito. Nawawala na ng pasensya si Joseph. Ano ba? Layas na kayo. Sigaw niya sabay itinulak ang mga kasamahan niya palayo. Pagkatapos, binuksan niya ang sarili niyang sistema. Isa sa mga tauhan niya ang nagbabala. Kung mahuli kang gumagamit ng skill habang may disciplinary restrictions, yari ka. Ngunit pasiga siyang sinagot ni Joseph. Manahimik ka. Lumabas sa sistema na si Joseph ay may D-rank at kabilang sa combat armed category. Mataas ang noo nitong tumingin kay Junwoo bago niya ipatawag ang kanyang sandata, ang Black Spear Trias. Ipinagmalaki niya ito habang inaasar si Junwoo. Pastahan tayo, bulalas ni Joseph ng may kumpiyansa. Matatakot ka, matatae ka sa pantalon mo, at magmamakaawa ka sa harapan ko. Hindi man lang natinag si Junwoo. Hindi ko lang maintindihan, Joseph, aniya, alam mo ba talagang gamitin yang skill mo? Naguluhan si Joseph. Ano? Anong sinasabi mo? Sagot niya, bulag ka ba? Ginagamit ko na nga. Kumuha ng isang mixing wally si Junwoo at tinutok ito kay Joseph. Akala mo ba sapat na ang simpleng pagpapatawag ng sandata para matawag na skill? Pinandilatan niya si Joseph. Napaka-ignorant mo. Itinutok niya ang hawak na wallis kay Joseph. At anong lakas ng loob mo para gumamit ng skill laban sa tao sa labas ng isang dungeon? Samantala, sa faculty office, lumapit ang isang guro kay Ms. Yuban, ang homeroom teacher ng Class E. Narinig ko na yung special admission student mo may gulo na agad sa unang araw niya, sabi ng guro. Siguradong ang bigat ng pasanin mo ngayon. Bahagyang natawa si Yuban at tumango. Napailing ang guro. Anong tapang meron si Junwoo para hamanin si Joseph mula sa Class B?
Isa lang siyang special admission student na nailagay sa pinakamababang klase. Ibig sabihin, wala siyang kahit anong talento bilang isang hunter, di ba? Hindi siya makakagat, makakagapi, o kahit makasuntok man lang. Ngumiti si Yuban. Hindi mo naintindihan, Anya. Hindi yan ang kaso. Nagtaas ng kilay ang guro. Anong ibig mong sabihin? Ipinahayag ni Yuban ang isang nakakagulat na impormasyon. Si Kim Junwoo ay tinanggap sa ilalim ng kategoryang excluded from evaluation sa aptitude test. Nanlaki ang mata ng guro. Anong? Pero, di ba ang tanging estudyanteng nakatanggap ng ganyang status noon ay si Go Yun-che? Isa lang ang ibig sabihin niyan, tinutumbasan mo si Junwoo kay Yun-che. Kung ganyan siya kalakas, bakit siya nasa Class E? Hindi ba't dapat nasa Class A siya? Pwede pa nga siyang maging kandidato sa student leadership. Pero kalmado lang si Yuban. Utusan ng chairman. Napaatras ang guro. Utusan. Tumango si Yuban. Oo, iniutos ng chairman na dapat siyang ipadala sa pinakamababang klase, anuman ang mangyari. Hindi siya dapat mapansin. Nag-aalangan ang guro. Pero, hindi ba natural para sa mga kagaya niya ang hanggaring mapansin sa larangang ito? Muling tumawa si Yuban, ngunit inamin niyang hindi rin niya lubos na nauunawaan ang dahilan. Biglang bumukas ang pinto ng faculty office. Isang estudyante ang nagmamadaling pumasok, hingal, pawis, at halatang takot. Si Ahayen, si Kim Junwoo, hiningal niyang sabi, binubuli siya ng grupo ni Josek. Samantala, sa hideout, sumugod si Josek, inihagis ang sibat niya kay Junwoo. Ngunit isang simpleng galaw lang, at nasangga ito ni Junwoo gamit ang walis. Napamura si Josek, muling sumugod. Sinubukan niyang saksakin si Junwoo ng sunod-sunod gamit ang Black Spear Trias. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya makapaniwala. Dapat madali lang sana ito. Dapat, sapat na ang simpleng pag-activate ng skill upang talunin ang isang low-rank opponent. Pero paano? Paano natatiboy lang ng isang sirang walis ang kanyang sandata? Napuno ng galit si Josek. Ano to? Anong klaseng daya ito? Sigaw niya. Ngunit kalmado lang si Junwoo, patuloy na umiwas at sumasanga. Nakakagalit, nakakabaliw. Ang isang arm skill, paliwanag ni Junwoo habang madaling iniiwasan ang mga pag-atake, hindi lang basta-bastang inihahampas. Binalikwas ni Josek ang sibat niya pabalik sa sarili niyang kamay. Napuno ng galit ang mukha nito. Ano bang alam mo, ha? Ikaw na isang hamak na special admission student, anong alam mo tungkol sa skills? Muli siyang sumugod. Sunod-sunod niyang sinubukang saksakin si Junwoo. Pero wala, kahit isang beses, hindi niya ito matamaan. Habang iniiwasan ni Junwoo ang bawat atake, nagpatuloy siya sa kanyang paliwanag. Ang katangian ng isang armed summoning skill ay nakadepende sa core kung saan ito kinuha. Ang Black Spear Trias ay mula sa core ng Dark Vor, isang halimaw na may kakayahang kontrolin ang anino. Napangiwi si Josek. Anong? Bakit mo tinatanong kung anong katangian ng sandata ko? Napangiti si Junwoo, patuloy na umiwas sa mga walang kwentang pag-atake. Dahil mukhang hindi mo man lang alam kung paano gamitin yan. Nanigas si Josek. Ang Black Spear Trias, isang regalo ng ama niya noong siya'y nasa middle school pa lang. Dahil dito, nakapasok siya sa Cadet Academy. Dahil dito, nakapasok siya sa Integrated Subjugation Support System. Dahil dito, nasecure niya ang pwesto niya sa Class B. Dahil dito, sigurado siyang magiging isa siya sa pinakamalalakas matapos ang graduation. Kaya, paano siya pinaglalaroan lang ngayon ng isang hamak na special admission student? Halos tiyak na magiging isang association-affiliated hunter si Joseph kung magpapakita siya ng magandang performance. Baka pa nga maging isang student officer siya at makakuha ng maagang field placement. Pero sa sandaling iyon, nahihirapan siyang kahit gasgasan man lang si Junwoo. Maya-maya, mabilis na pinuntirya ni Junwoo ang kamay ni Joseph. Bagsak ang sibat. Naglabas ng babala ang system. Ang sandata ay natanggal. Agad na kunin ito pabalik. Pero bago pa makagalaw si Joseph, kinuha na ni Junwoo ang sibat. Ngumiti ito. Tingnan mong mabuti, sabi niya, iniikot ang hawak na sandata. Papakita ko sa iyo kung paano ito dapat gamitin. Nang i-activate ni Junwoo ang sibat, ang maliwanag na silid ay biglang binalot ng kadiliman. Napuno ng takot ang mga kasamahan ni Joseph.
Ano to? Sigaw ng isa. Anong nangyayari? May ilan na napansin. Parang biglang lumalim ang gabi. At nang unti-unting bumalik ang liwanag, may biglang sumigaw. Tumingin kayo sa paa niyo. Sa gulat nila, nakita nilang nawawala ang kanilang mga anino. Ang chubby na lalaki, kakagising lang mula sa pagkakatamba, agad na sinilip ang kanyang kamay. Wala ang anino niya. Hindi lang siya, lahat sila. Dahan-dahan nilang inilipat ang tingin nila kina Junwoo at Josek. Si Josek, hindi makagalaw. Nanlaki ang mata, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Sa harapan niya, si Junwoo, balot ng anino. At sa isip niya, isang tanong lang ang namutawi. Pareho pa rin ba kaming sandata ang ginagamit?